Guys, ang Halo RS5, isa sa mga pinakamurang smartwatch na nahawakan ko. Dahil sa under 3,000 pesos, magkakaroon tayo ng AMOLED display with 60Hz na refresh rate. Naka IP68 waterproof rating na rin to. At ang pinaka nagustuhan ko, metallic bezel na yung makukuha natin sa presyong yan. Pwede na rin tayong makatawag o makareceive ng call dito sa watch na to. At meron din tong kasamang isang strap. Kaya samahan nyo ako sa video to dahil marami tayong pag-uusapan dito sa Halo RS5. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, kumusta po kayo? Hindi lang tayo mag-focus sa features ng RS5, kundi papaliwanag ko rin sa inyo kung bakit natin kailangan ng ganitong technology sa pang-araw-araw na buhay natin. So bago natin pag-usapan lahat yan, i-unbox muna natin yung Halo RS5 natin. Meron tayong ganitong box, nakalagay dyan RS5. Then sa likod, nandito yung mga ibang specs niya. Meron tayong AMOLED display with 6Hz na refresh rate nga, 150 na workout modes, tapos Bluetooth calling. Then yung battery life niya, umaabot siya ng 9 days up to 20 days. Tapos meron tayong heart rate sensor, SpO2 at sleep monitoring. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga SpO2 o yung heart rate sensor natin at yung sleep monitoring. So itong Halo RS5 na to, imagine mo sa halagang 2,000 lang, magkakaroon tayo ng AMOLED display at 60Hz na siya. At ang maganda dito sa halagang yan, napakarami talagang features. So sa loob ng box meron tayong documentation, tapos meron tayong cable dito para sa charging, at may kasama nga tayo dito na braided strap na kulay green, tapos nga yung RS5 natin. Okay, mag-umpisa tayo sa build quality. Meron tayong metal bezel dito o metallic bezel na hindi ko in-expect na ganito yung materials na bibigay nila. Almost kasi sa mga gitong presyo, makakuha lang tayo ng mga plastic. Pero dito, ang tawag ng Halo dito, aerospace quality metallic bezel. So talagang matibay yung bezel nito at may pagka-diamond cut dito sa gilid. At mayroon tayong knob dito sa gilid para sa menu button niya at pwede nating scroll yan para makita natin yung mga ibang menu. Then sa likod naman, nandito yung mga heart rate sensor natin, SpO2 sensor, at may port tayo para sa charging. Yun nga lang, bezel lang talaga yung metallic dito, made of plastic naman dito sa likod, pati yung sa bandang sensor. Pero sa kabuuan ng quality, napakaganda po talaga dahil napaka-premium ng bezel at meron tayong AMOLED display na naka 6Hz na refresh rate pa. So ngayon, bakit natin kailangan ng ganitong watch? Kung mapapansin nyo sa mga ganitong smartwatch, hindi po nawawala yung SpO2 level natin at heart rate monitoring. So ano ba yan? Meron tayong kanya-kanyang heart rate, depende sa age natin at depende rin sa activities. Kunwari ako, yung age ko is nasa 30 ako, dapat yung normal heart rate ko lang na walang activities, pumapalo siya ng 80 to 100. Pero kung may mga activities naman kayo, nagtatrabaho tayo, normal din na tumataas siya na 240, 150 at depende nga po yan sa age natin. Pero ito, minsan kasi nagkakaroon tayo ng abnormal heart rate. Paano ba nangyayari yan? Minsan stress ka o kaya sobra ka sa workout, o minsan naman kahit na nag-rest ka, mataas pa rin yung heart rate mo. Ibig sabihin na may palpitation ka at medyo may problema tayo sa puso. Yan yung kagandahan ng mga watch na ganito na ma-monitor natin kung ano yung normal heart rate at yung abnormal heart rate na makukuha natin. Pwede ring bumaba yung heart rate natin o pwede ring tumaas. Kapag ganyan yung nakukuha natin, medyo abnormal yung heart rate natin, at least maagapan natin agad kung anong magiging sakit natin. Kaya malaking tulong talaga na meron tayong heart rate monitoring, lalong-lalo na sa mga gitong watch. Then ano ba yung SpO2 level? Yan po yung oxygen level natin. Kapag 95 to 100, yan po yung normal na oxygen level natin. Kapag 95 naman to 90, which is okay pa. Pero kapag bumaba ng 90 po talaga, hindi na siya maganda. Ibig sabihin na nawawalan tayo ng oxygen sa katawan at pwede na tayo pumunta sa doktor para magpa-check up nga po kung bakit nangyayari yon. Usually nangyayari naman yan kapag nahirapan tayong huminga o kaya may mga hika tayo, mga ganun. So nakakatulong po talaga yung SpO2 level natin at lagi nyo pong tandaan na 95 to 100 good na good po yan at below 90 hindi na po maganda yan. At nga pala, kung bakit ko po alam yan, nasa medical field po ako dati, kaya medyo may alam ako ng konti para sa mga gatong medical term at kung ano-ano pa. So moving on, kung gusto nyo pala na ganitong watch, ipapag-giveaway ko po tong watch na to. Ang kailangan nyo lang gawin na mag-subscribe kayo sa channel ko, tapos hit nyo lang yung bell icon, then share nyo po tong video nito sa Facebook at maglagay po kayo ng hashtag na PolTechTV para makita ko. So napakasimple lang. At i-raffle ko po agad dyan, mga 1 week lang. At kailangan nyo hit yung bell icon para kapag nakapag-live tayo,
alam nyo kung sinong mananalo. So mag-like, comment, tsaka subscribe lang kayo, hit yung bell icon at i-share tong video ito na may hashtag na PaulTechTV. So yun lang po. Ito naman yung isang features kung bakit natin kailangan ng ganitong watch. Kung nawawala yung phone nyo o kaya nami-misplace nyo yung phone nyo, pwede natin hanapin agad dyan sa pamamagitan ng watch. Kung sa bahay nyo lang nawala o kaya malapit sa lugar nyo, meron tayong Find My Phone dito sa RS5. I-click nyo lang tong icon na to at ma-alerto na yung phone natin kahit na naka-silent siya. So ito yung sample nun. Meron din tayong sleep monitoring dito. Ibig sabihin na malaman mo kung ilang oras ka natulog. At ang weird, di ba? Pero ang kagandahan nun, accurate po talaga yung sleep monitoring natin. At tinitignan ko po talaga kung anong oras ako natulog. At sa paggising ko, tamang-tama po yung nakita kong monitoring dito sa watch ko. So pag pindot ng knob natin, meron tayong makitang menu. Nandyan yung call, daily activities, heart rate. Meron din tayong stress monitoring, workout, sports record, blood oxygen level o SpO2 nga natin, yung sleep monitoring, music tsaka weather. At marami pa mga features dito like mga voice assistant, kayo na pong balang maglaro dyan. Pero isa sa mga pinaka-importante talaga dito, pwede tayong makatawag o makareceive ng call dito sa watch na to dahil meron po siyang speaker dito sa gilid. So ito po yung menu nun, meron tayong mga contacts, call history, tsaka dial. Sa dial, syempre ma-dial natin kung anong number na gusto mong tawagan at saktong-saktong speaker nito, malinaw naman siya. Medyo may kataasan po yung treble, yung bass medyo nagkukulang ako. Pero hindi naman pang music to ha. Yun nga lang kapag may call, mas mataas po talaga yung treble nito. Ito po yung sample niya. Have enough balance to make this call. Mag-reload na para tuloy-tuloy ang pag-enjoy ng panalong talking text. Then pag-scroll natin sa gilid, nandito yung sleep monitoring natin, mga heart rate, yan, tapos blood oxygen level, tapos meron tayong mood dito, stress test, weather, yan makikita natin kung umuulan ba o mas malakas ba yung sinag ng araw. At meron tayong respiratory rate dito, ito naman po yung bilang kung ilang beses tayong huminga sa isang minuto. Then pag-scroll naman dito sa left side, nandito yung time natin, tapos yung mga ibang menu. Sa taas naman yung mga ibang settings o features like yung Find My Phone, meron din tayong flashlight dito. Actually ito nagagamit ko talaga. Battery saver, then meron din tayong mga call dito, DND, night mode, at tapos yung race to wake. Ibig sabihin na kapag inangat natin yung relo natin sa mukha natin, mag-o-open po yung watch na hindi natin hinahawakan o pinipindot po yung menu. Then pag scroll naman dito sa baba, ito yung mga notifications natin na galing sa phone. At kung gusto nyo naman na palitan yung mga faces natin, pwede rin dito sa watch na to, i-hold lang natin yung screen, then lalabas na yung mga ibang faces na download natin at yung mga default na nakalagay dito. Para ma-boost pa yung potential ng watch na to at makita yung mga ibang features, pwede tayong mag-download ng Halo apps dito sa Play Store. Nandito naman yung mga iba't ibang settings, makita natin yung mga activities natin, yung mga record activities at marami pang iba. Makita rin natin dito yung heart rate natin, yung stress test, SpO2 level, pati yung nilagay nating weight. At guys, sa ganitong presyo, hindi na highlights na Halo na meron tayong GPS, pero meron talaga tayong GPS kung sakaling yung workout natin, naglalakad tayo sa ibang lugar o kaya nag-jogging tayo, ma-track natin kung saan tayo pupunta. So napaka-importanting features nito, lalong-lalo na sa mga ibang user at sa iba kasi number one na tinitignan nila sa isang smartwatch na meron ngang GPS. At kung gusto nyo rin mag-download ng mga faces para mas maporma pa yung watch natin, marami po dito. So kayo nang bahala kung ano yung mga gusto nyo at mabilis naman siyang mag-sync, siguro nasa mga 10 o 15 seconds ma-sync na yung faces natin papunta dun sa watch. At napakarami nating pagpipilian ng mga gandang faces dito, depende sa gusto nyo o depende sa trip nyo. Ito naman yung mga ibang workouts, outdoor running, indoor running, walking, yan, cycling, hiking, elliptical, rower, at marami pa pong iba. Then yung mga ibang sports pa nga po dito, hockey, badminton, table tennis, yan, basketball, yung mga common na ginagawa natin. So kayo na pong bahala. Actually, napakarami talaga, 150 to. Hindi ko na siya maisa-isa kasi lahat ng sports nandito na. At syempre dahil sa mga sports na yan, kung mahilig tayo mag-swimming, hindi mawawala dito yung IP68 rating niya. Ibig sabihin na pwede to sa tubig, mabasa ng ulan, at kung ano pang mga activities na merong tubig, pwede po yung watch na to. At kung stress naman kayo, gusto nyo mag-breathing exercise, meron po dito sa watch na to. Sundan nyo lang po ako nakalagay dito. Actually, magbabibrate naman tong watch na to habang ginagawa natin yung breathing exercise. At speaking of vibration, malakas po talaga yung vibration niya. At nagulat ako na akala ko mahina lang. Talagang ma-alerto ka sa watch na to. Kung sakaling may tatawag o notifications, magbabibrate din po siya. So ayun, sa halagang 2,000 pesos, masasabi ko na napakasulit ng RS5 at mabibili nyo po
po yan sa TikTok o kaya sa Lazada o Shopee, maglalagay po ako ng link dito sa baba para makita nyo. Nasa 2,000 po yan, mga 2,500, mga ganun. That depende po yan sa seller. So lalong lalo na kapag may sale tayo, baka mas makuha pa natin na mas mababa dyan. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.